Lumalabas na ba ang tunay na kulay nito pong si John Vic Remulla, mga tol? At tatanungin ko kayo, isa ba kayo bilang PBBM supporter at loyalista ang nadidismaya ngayon? Kasi to be honest with you, mga tol, marami po akong natatanggap na mga mensahe na nag-e-express po ng disappointment, I'm sorry to tell this, kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po sa pagpapanatili nito kay John Vic Remulla bilang Secretary of Interior and Local Government. At pinaka-worst, ito pong nangyari sa Senado. Hindi po ito nagpakita simula po nung nakumpirma ang warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Laging nagpapa-press con itong si John Vic Remulla. Pero nung kinumpirma na mismo ng ICC na may warrant of arrest, inunsealed na yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, hindi nagpa-press con. Hinahanap siya ngayon ng publiko at tinanong, partikular ng mainstream media, ewan ko kung anong uri kung nagpapapansin, no, nagpapatawa o kung ano man, sabihin ba naman na siya'y nasa bahay lamang at hindi naka-action gear at magdi-dinner date pa sila ng kanyang asawa. Buti na lamang sa pamamagitan ng tawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, matapos ang kaguluhan sa Senado, nagkaputukan nagpunta na finally ito pong si John Vic Remulla at sinundan na po ng isa din pong inutil na chief PNP po natin na si Jose Malencio Nartates Jr. Dalawa po ito para sa akin na dapat sibakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga nagpapadala po ng mensahe sa atin na kayo po'y disappointed, sineshare ko po ngayon ang views ko sa inyo. No? Hindi po ako natatakot, magalit man sa akin ng mga loyalista o kapwa ko PBBM supporter, pero karapatan kong ipahayag na at this moment, I am very disappointed na nananatiling Secretary of Interior and Local Government itong si John Vic Remulla. Lalong-lalo na nang kumalat po ang litrato po na ito. No? Si Joel Villanueva, senior, ang pag-uusap, nakahawak sa balikat pa itong si Bato de la Rosa habang magkahawak kamay sila ni John Vic Remulla at abot ngiti ang ngiti nitong dalawa. Si John Vic Remulla, mga tol, isusum in lang natin para mas makita nyo po ng mas malaki. Oh, yan po. Yung litrato ng dalawa. No? Abot tenga ang ngiti ni John Vic Remulla habang kausap ang puganteng si Bato de la Rosa. Sino ba naman ang matutuwa na ang Secretary of Interior and Local Government po natin na pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, instead na siguraduhin, di natin masisisi din naman si John Vic kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos walang pag-arestong gagawin, pero at least nandyan siya, sinigurado niya dapat na ito pong si Bato de la Rosa ay hindi po makakatakas. Dahil nung madaling araw po, kinabukasan, May 13, nakatakas po itong si Bato de la Rosa dahil tinulungan po siya ni Senator Robin Padilla. Nakakahiya. No? Talagang ang 28th Congress sa ngayon sa Senado, ang sa kasaysayan po ng Senado, ang pinaka nakakahiyang kongreso. Sa bagay, yung 11 o 13 majority ngayon, puro kontrobersiya. Meron sila. Yung dalawa convicted. Si Amy Marcos convicted sa US Court. Si Robin Padilla convicted dito po sa atin, Philippine Court for illegal possession of firearms and ammunitions. At yung 11 natitira, kasama ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano, ay samut-sari ang mga issue na meron po sila. Paugnay po ng korupsyon at yung dalawa in particular, co-perpetrators ni Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Si Bongo at ang wanted pugante ngayon na si Bato de la Rosa. Paano bang nangyari na nakatakas itong si Bato de la Rosa? Simple lang. Dahil tinulungan po ito ni Robin Padilla at hindi natin alam sa ngayon kung may kasabwat pang iba, including itong Sergeant at Arms
na si Aplaska. Pero sigurado po ayon sa balita na si Robin Padilla ang nag-facilitate ng pagtakas nito pong si Bato de la Rosa. Ang isa pang tanong, bakit hindi sinecure ng DILG, in particular ng Philippine National Police? Sila po yung nandoon, nasa labas ng Senate of the Philippines. Dapat lahat ng mga behikulong lumalabas, chine-check kung ito po ba'y sakay si Bato de la Rosa. Wala po bang instructions mula kay John Vic Remulla o kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.? Mukhang hindi ko na talaga kailangan dapat tandaan pa sapagkat wala namang nagagawang mabigat na accomplishment simula po nung naupo sa pagiging Chief PNP. Anyway, ito po yung timeline. Paano nakaalis ng Senado si Bato? Base sa dokumentong nakuha ng GMA News, pasado alas 2 ng umaga ng May 14, nakaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla. I-correct ko lamang yung statement na nabanggit ko kanina kasi nabanggit ko is May 13. Ang tamang petsa ay May 14, nalito ako sa date. Narito ang unang mga detalyeng nakuha ng GMA News. Pakinggan po ninyo May 14, 2026, 1:20 in the morning, Senator Robin Padilla arrived at Senator Bato de la Rosa's office for a private meeting that concludes after approximately 20 minutes. Nag-usap ng pribado ang dalawa, si Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla sa loob ng 20 minuto sa opisina po ni de la Rosa. At 1:57 in the morning, Mau Aplaska, the Senate Sergeant at Arms, entered Senator Bato's office to conduct a check. At 2:20 in the morning, Aplaska departed the office and informed the security detail that Senator Bato is retiring for the night. Kasabwat kaya si Aplaska? Nagtatanong tayo. Dapat imbestigahan din po yan. Kasi siya yung nagsabi sa mga security personnel na magpapahinga na si Bato de la Rosa. At 2:30 in the morning, Senator Bato left his office and informed his protective personnel that he is heading to the restroom. However, he instead bypassed the restroom and entered the fire exit to head downstairs. Hindi po siya gumamit ng palikuran at bagkus pumasok sa fire exit at doon na po bumaba sa building. At 2:30 in the morning, while moving toward the parking area, Senator Bato met Senator Padilla on the 4th floor. They continued together to the basement level where an SUV was waiting. Kaya tiyak base sa balita po na ito na talagang tinulungan ni Robin Padillang tumakas ito pong si Bato de la Rosa. Senator Bato boarded the vehicle which was driven by Senator Padilla and occupied by an additional staff member. Senate security personnel attempted to block the vehicle, but the SUV sped past them and successfully left the premises. Ano ngayon ang masasabi ninyo mga tol? Isang kawalang hiyaan po ang balita pong ating binabasa. Ito po ay talagang wala akong ma-describe na salita kung hindi kawalang hiyaan, walang hiya partikular. Ito pong si Senator Robin Padilla. Hindi marunong mahiya. Kasalanan kasi yan na mga tangang bumoto sa kanya. Kasama po ako doon. Kasama po ako doon. At ako po'y umaamin na tanga ako nung panahon na binoto ko. Ito pong si Robin Padilla. Pero para mas maging komprehensibo, ito pong ating pinag-uusapang balita. Pakinggan po natin ang kabuuan po ng balita sa mga pangyayari po na yan. Sa kasagsagan ng gulo kagabi, 32 bala ang pinaputok sa Senado batay po sa investigasyon. Itinanggi po ni Senate President Alan Peter Cayetano na staged o planado ang nangyari. Saksi si Marisol Abdraman.
Bago mag-alas 7 ng gabi kagabi, namataan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na nagsusuot ng bulletproof vest. May aarestuhin anya sila, pero hindi niya pinangalanan kung sino. Sir, ano po? Sino po? Sino, sir? Pasado 7 ng gabi, may narinig na tunog ng tila nagbabarena sa isang pinto sa Senado na patagos sa GSIS. Ay ginagawa lang na maintenance sa GSIS ngayon. It's not part of any security. Okay, so hindi kinakailangan na magdagdag ng pwersa, harakon mo lang kailangan. At paano po nyo ito nasigurado sa Engineer Daniel Esteban? Sino pang sa May counterpart ako sa GSIS eh. Nakuha na ng GMA News ang pagdidrill sa bahagi ng GSIS building. May mga kasama ang mga lalaki na nagdidrill, kabilang ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Pasado alas 7:40, nagtungo si Aplaska Yan pong nung pangyayari na yan ang magpapasinungaling sa mga akusasyon partikular ni Babalina. No, kilala nyo si Babalina mga tol? Paki-comment nyo nga kung kilala nyo po yung Babalina na tinutukoy ko. Napakasinungaling po nung Babalina na yun eh. Pinalalabas niya na dinidrill na daw ang Senado at under attack sila. Eh ang sistema kaya dinidrill kasi sinisecure yung pinto. Nilalagyan ng screw para hindi mabuksan ang pinto. Dahil pakiusap yan ng GSIS President na ginagawa kasing labasan at pasukan yung area na yon sa pagitan ng Senado at GSIS. O kilala nyo pala yung Babalina. Salamat naman at kilala ninyo mga tol. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. kasama ang ilang tauhan ng USAA, Philippine Marines at pulis sa isang hallway ng Senado na papunta sa direksyon ng GSIS Sinundan namin si General Aplaska, so pinatigan kami sa hallway hanggang sa na may barat, Limbat! Yan, dapat alamin kung may pananagutan. Partikular itong si Aplaska dyan. Kasi alam niyo mga tol, naging pulis ako. Never na nasa standard operation procedure ang warning shot. Dini-discourage ang warning shot. Tapos dito, nag-warning shot siya. Ewan ko kung nakatala yan sa kanilang rules. Diyan sa Sergeant at Arms. Higit sa lahat, bakit ka magwa-warning shot kung nagpakilala na yung tinutukoy mong tao? NBI agents nagpakilala. Pero ang katwiran ni Aplaska, nagtaas daw po ng baril. Kahit nagtaas ng baril yon, assuming na totoo yung sinasabi mo, hindi naman nagpaputok yung tao. Malay mo lamang kung nag-ayos, it happens na ang tingin nyo, nagtaas ng baril, nagpaputok ka kagad. That is trigger happy. Diba? O kaya, nervyoso. O kaya, senaryo. Diba? Na iniisip ng marami ngayon. Para magkaroon ng pagkakataon na i-disguise nila. No? Ito naman ay akusasyon lamang ng dating senador na si Antonio Trillanes, yung pagtakas nito pong si Bato de la Rosa. Kasi nagkaroon na ng aberi eh. And baka legally speaking, sabi ng mga nagpapakilalang o nagbibigay ng pahayag dito ng mga abogado, baka gawin pa raw po itong sirkumstansya para humingi ng saklolo sa Korte Suprema na hindi na safe talaga itong si Bato de la Rosa. Anyway, ituloy muna natin ang pakikinig po dito sa balita. Tago! umalingaw na ang putot ng baril. Sa gitna ng putukan at takbuhan, Diba? Kitang-kita nyo yung takot ng mga media personnel. Pero yung mga security personnel sa loob po ng Senado, relax na relax. Kasi alam nila yung sitwasyon. Ako naniniwala ko, alam nila yan. Na-brief sila dyan. No? Dahil kung hindi nila alam yan, hindi ka makakakita ng mga nasa gitna, nasa hallway. Tapos, ang titikas pa ng tindig. Hindi ganoon.
Kahit sabihin mo may training yan, no? Ang isa sa mga logical thing to do, lalong-lalo na kung ikaw ay trained personnel, is to hide, is to cover. To seek cover, not to hide. To seek cover. Basic po yun. Tapos makikita mo yung mga pulis, yung mga marines na nakatalaga dito, relax na relax, nasa gitna pa ng hallway, nagkakaputukan. Ano yun? Pinatay ang mga ilaw at pinaalis sa lugar ang mga taga-media. Hanggang sa muli magkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa pampang ng GSIS, kanya-kanya ring cover ang mga taga-NBI. Sabi ninyo, mista daw ni Bato de la Rosa si Aplaska. Tingnan natin, kilalanin natin. Sabi po dito sa GMA News, who is Mau Aplaska, the acting OSAA head? Personal information, birthplace Davao de Oro, education, Master in Development Management, Asian Institute of Management, Senior Police Executive Course, Federal Bureau of Investigation, National Academy, 1995. Bachelor of Science, Philippine Military Academy, 1987. Si Bato de la Rosa graduated in 1986. Kaya I do not know kung sila ba talaga ay mista. Kasi ayon dito sa opisyal na balita, magkaiba po yung class nila. O baka naman ito pong si Aplaska turn back kung tawagin. Baka originally 1986 ito, tapos na turn back kaya naging 1987. Whatever it is, malamang sa malamang malalim ang samahan nitong dalawa. Kasi in particular, si Senator Bato de la Rosa ang nag-nominate po sa kanya bilang Senate Sergeant at Arms sa opening po ng 20th Congress. Noong una, di pa tukoy kung sino ang nagpaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. Salamat sa impormasyon. Sabi ng mga manonood natin, originally 1986 daw itong si Aplaska, turn back kaya naging 1987. Salamat sa impormasyon mga tol. Yan Ito yung kumpirmasyon na talagang ang nagpaputok una at hindi na nila naitanggi kaya umamin na rin kinalaunan si Aplaska. Nagpaputok lamang din ng warning shot ito pong NBI para naman syempre protektahan din yung kanilang sarili. Wala naman silang ginagawang mali. Ang reason kung bakit po sila nandyan ay dahil po sa request ng GSIS President. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, Government Service Insurance System, letterhead. To Honorable Melvin A. Matibag, Director of National Bureau of Investigation. Dear Director Matibag, in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines, Government Service Insurance System premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation personnel to assist in maintaining peace and order and security in the area. Their presence would greatly help ensure the safety of all individuals within the premises, prevent any untoward incidents, and support the orderly conduct of ongoing activities. We trust in your favorable consideration and immediate action on this matter. That's why may mga dumating na NBI personnel doon po sa GSIS building. At yan mapapanood po ninyo sa mga video provided by John Consulta. Kung pupuntahan po ninyo yung Facebook page ni John Consulta, nandoon po yung mga complete video footage na kasama po siya ng NBI na nagpapatunay na totoo. Ito pong mga sinasabi po dito sa balita. Pero may mga kritisismo po ito. Kung maintenance of peace, order, and security dapat,
ang sinasabi po ng mga critics, PNP daw po ang tinawagan ng GSIS. Wala tayong magagawa doon kung pinili ng president ng GSIS na NBI personnel ang hilingin niya at may access siya kay Direktor Matibag. Hindi pa pwedeng tanggihan ng NBI ang request na yan dahil gampanin din naman nila na siguraduhin ang peace, order at security, lalong-lalo na kung sila po mismo ang nire-request nito. No? At on that case, may kaugnayan din siyempre doon po sa sitwasyon. Alam naman natin na ang NBI ang implementing agency now sa pag-aresto kay Bato de la Rosa, though hindi rin naman yan inialis sa PNP. Pero ang nakikita natin dito na talagang nagsusuperhead nito pong implementation ng warrant of arrest ay ang NBI. Kaya kung pag-uusapan ay operational judgment, makakatulong ito sa NBI, lalong-lalo na napaka-proximate, katabing-katabi mismo, no, ng GSIS building yung Senate of the Philippines at may access doon. Paano nga naman kung doon tumakas itong si Bato de la Rosa? Kaya as part of protocol, I believe, naging discretion nitong si NBI director, dineploy niya doon. At the same time, masisigurado na hindi doon sa party na yon makakatakas itong si Bato de la Rosa. Kayong mga critics, kung sa tingin ninyo mali ang ginawa ng NBI na mag-provide ng peace, order and security doon sa area, di sampahan nyo sila ng kaukulang reklamo, pero ang presumptions of regularity ng trabaho nila nasa kanila. Lalong-lalo na officially sinasabi po dito sa letter ni President Jose Arnulfo A. Veloso, ang President and General Manager ng GSIS, ay ang pag-request nila ng personnel mula po sa NBI. Tuloy po natin pakinggan ito pong balita, mga tol. Bandang alas 8 ng gabi, nag-live stream si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Kasama niya roon ang ilang kapwa-miyembro ng Senate majority hanggang sa humupa na ang gulo. At dumating sa Senado, sina DILG Secretary John B. Remulla. Ito yung walang silbi, no? Kung kailangan lumabas sa harapan ng publiko saka hindi makita. Kung hindi pa tinawagan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi si Pangulo tumawag sa kanya hindi pa pupunta dyan. Makikipag-dinner date pa sa kanyang asawa, no? Kaya better, Secretary John B. Remulla, mag-resign ka na, no? At gabi-gabi kayo mag-date ng asawa mo para walang problema. At PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Kunting siyang nagrap sa mataas na kapulungan kahapon. Bakas pa ang unang masilit ng ilang senador na nasa loob pa ng Senado matapos humupa ang gulo. Ngayon, natakpan na ang mga salaming na butas ng mga bala at nakasarado na rin ang pinto ng parking seats kung saan narinig ang mga putok ng baril. Makikita ang itsura ng labas nito na sinasabing konektado sa bahagi ng gusali na ginagamit ng GSIS. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 8. May napansin ba kayo rito sa press briefing na ito, mga tol? Wala si John B. Remulla, no? Hindi natin yan madalas nakikita kasi kada may press conference or press briefing, laging nandyan si John B. Remulla kapag ang usapin ay may kaugnayan po sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan dahil under niya ang PNP. Bakit wala dito si John B. Remulla? Sana senyales na po ito, natatanggalin na siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May mga nakakarating sa aking impormasyon pero very sketchy ay sinasabing sisibakin daw po itong si John B. Remulla, pero hindi ako naniniwala, mga tol, so far, no? Kasi tingin ko hindi kayang tanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos si John B. Remulla at sana mali ako. Sana mali ako. Ng gabi sa GSIS building, parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Whit Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa,
Walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarena na pintuan. Paliwanag ng NBI, Yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. na makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga taga-NBI, agad naman sila nagbihis ng pambakbakan at nang kumprontahin ang NBI agent, dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng ang NBI agent na nakaupo lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operational. Nak ng teteng na yan. Ha? Yan ang mahirap kapag ewan ko kung talagang nagbabasa po ng standard operational procedure na tinatawag niya. Ito po yung particular na pahayag niya. Totoo po iyon. Ito po ay kasama sa aming standard operating procedure. Nakita po namin ng mga tao na armado. So as part of our procedure, challenge po namin sila. Verbal challenge. Walang problema doon. Tama yon. Nung sinabi namin na bakit kayo armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down their firearms, tinaas nila ang baril. So nagpaputok kami ng warning shot. Tama ba yon? Itinaas lamang ang baril, nagpaputok ka na kagad? O talagang intention ninyo, in the first place, na ganun ang gagawin ninyo? Kasi nakakapagtaka mga tol no? Si General Aplasca pa ang nanguna, ang nag-challenge. Nagsuot pa ng vest at naggamit ng rifle. Usually, hindi gagawin po yun ng pinuno, no? Kasi alam niyo sa mga ganyang operation, kapag pinuno ang nadali, mawawala yung leadership. Kaya usually, yung second in command, yung team leader, o kaya yung mismong personnel, ang magsasagawa ng ganyang mga protocol. Pero bakit siya ang nangunguna? Yun ang malaking tanong sa atin. Dahil matapang siya? Dahil bida siya? Ganun ba yun? Anyway, yan naman ay mga katanungan lamang. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Kita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay sinalins po namin siya. Sinalins po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Sa dinami-dami ng personnel, meron pang Marines doon, well-trained. O kaya yung PSPG. Siya pa ang nanguna. Siya pa nagpaputok. Ako ng teteng talaga. Tingnan mo kinreate Aplasca. No? Ang laking kahihiyan. Pinahiya ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Ito po'y nabalita na sa iba't ibang mainstream media ng international community. Nakakahiya. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na napaputok, pero isa umunong NBI volunteer ang inaresto. Base po sa atin dito sa Ito, kawawa din tong NBI volunteer na to. Unidentified pa po ma'am. Ma'am, hihitin pa po tayo sa resulta ng po. Nanindigan ang kanyang asawa na walang kinalaman ng volunteer sa putukan sa Senado. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo. Tulungan niyo po asawa ko. Huwag niyo pong babayaan. Dahil lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, Ito yung usapan ng NBI talagang magpapatunay na si Aplasca o kung sino man sa USAA ang unang nagpaputok. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Ay sorry, wala yung audio. Ulitin natin No, dito sa usapan ng NBI. Oo, si Aplasca mismo nagpaputok. No?
Dapat siya yung pinaka nag-o-observe ng maximum tolerance eh. Ano yun? War zone? Nasa loob kayo ng Senado? Tapos basta ka nalang magpapaputok? As part of your SOP? Warning shot? Saan namin mababasa yon, General Aplasca? Kasi ako, nabasa ko cover to cover ang police operational procedure at never mong mababasa doon na pwedeng mag-warning shot ang police. Dinidiscourage yan. Ang pwedeng gawin ng police is to observe maximum tolerance at if necessary, use reasonable force. Hindi yung ikaw yung mangunguna. Nak ng teteng na yan. Wala na kayo sa posibilidad. Ito sila lumabas sa ngayon. Diba? Ng teteng tong Aplasca Lang na to. siya at hindi regular na empleyado. Siya po ay driver na daw talaga. Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Hindi rin anya sa Senado na arrest ang volunteer kundi sa bahagi ng GSIS na katabi ng Senate office. Hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay Kawawa coordinate siya with the... Kawawa naman, ano? Siyempre, nautusan siguro ng NBI personnel or agents. Kunin pakikuha mo yung naiwan na bag doon, tapos siya pa ngayon yung nadamay. No? Sana tulungan po ito ng ating gobyerno. No? Nakakaawa kasi yung ganyang tao kung wala naman talagang kasalanan. Maliban kung may kasalanan siya, dapat panagutan niya yan. Pero sa nakikita natin ngayon ng mga sirkumstansya, mga tol, mukhang inosente ito pong inaresto. security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw umawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ito totoo. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Grabe ito, no? Ang lakas magpakalat ng kasinungalingan ng babalina na ito, no? Nagtataka ako, mga tol, bakit may ganito palang uri ng kapatid? No, talagang sisirain yung kapatid niya. Ito, chismis. Senador ka, chinichismis mo, hindi mo naman sigurado. Ang sabi, si PBBM ang nag-utos. Tapos pinapasama niya pa dito si PBBM, mga tol, na kahit daw magkamatayan, kung sino man ang mamatay, basta mahuli at all cost, itong si Bato de la Rosa. Kung hindi ka ba naman, pasensya na kayo sa word, mga tol. Gusto ko lang sabihin to, pagbigyan niyo ako, ha? Pagbigyan niyo ako, please. Kung hindi ka naman gago, babalina, napakagago mo talaga, hindi ko kasi matanggap nakapatid, tapos ganito sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi ka naman gago, babalina, sino ba sa inyo may history ng karahasan ni Pangulong Bongbong Marcos? Magalungkatan tayo ng nakaraan. Sino sa inyo ang may history ng karahasan? Kayo sumagot, mga loyalista. Alam na alam nyo itong sinasabi ko ngayon, pero hindi ko babanggitin. Paki-comment nyo na lamang dyan. Hindi naman kayo malalagay sa alanganin for cyber libel. No. Alam na alam nyo ang tinutukoy ko. Sino sa inyo ang nakakaalam? At sino sa nakalipas na panahon ang may history ng karahasan sa pagitan ng dalawa? Si Pangulong Bongbong Marcos at itong si Babalina. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumagi magsalita ang arestado pero ayon sa kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Hindi siya operatiba. So, hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. PNP ang mangunguna sa investigasyon tungkol sa nangyaring gulo sa Senado. Kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril. Nasa 10 ang hinihinalang sangkot sa putukan. Isasalang sila ng PNP sa paraffin test. Ibabalestic test naman ang kanilang mga baril. Ipinakuha na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng Senado. As much as the Philippine National Police po ang maglilid ng investigation dito. And
of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces nandun. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga negasyon na bakit stage o gumagawa at revolutionary tactic lang ang kaguluhan. Ito ay sa harap ng mga report na pagkatapos ng kaguluhan, nakalabas ng Senado si De La Rosa pasado alas 2 ng madaling araw. Kasama po lahat ng anggulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police. Grabe, no? Bago natin puntahan yung paglabas muli ng Senado nitong si Bato de la Rosa, ilang putok? 32 ang pinaputok na bala sa Senado. 27 mula sa USAA at 5 mula sa NBI. Pakinggan po natin ang balita. Kabilang pa rin sa iniimbestigahan kung gawa-gawa lang at diversionary tactic lang ang gulo sa Senado kagabi. At nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 10 kagabi, paghupa ng tensyon sa Senado. Dumating para mag-imbestiga ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives ng PNP. Nang makita ang mga tama ng bala sa salamin, agad daw silang nagtaka. Yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan, masyado pong mataas o pataas po siya. Sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 putok ang narinig. Sa report na nakuha ng Senate President Alan Peter Cayetano, may 27 putok daw na galing sa loob ng Senado. 5 naman ang galing sa baba kung nasaan ang mga taga-NBI. Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because sa General Nartates, binibigyan ka namin ng benefit of the doubt. Kasi ang boss mo, si Secretary John Vic Remulla. No? Kaya ang sisi, lahat na kay John Vic Remulla. Pero marami nang nananawagan na ikaw ay sana sipain na rin ng Pangulo ng Pilipinas. Pero sana, patunayan mo na kaya mong gawin, partikular ang kayang gawin ni General Nicolas Torre. Ikaw yung pumalit sa kanya eh. No? Hindi mo man mahigitan, at least mapantayan mo man lang. Inaresto ni General Torre si Apollo Kibuloy. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka naman ngayon nakatakas na. Ito pong si Bato de la Rosa. Patunayan mo naman sa amin, General Nartates, na kaya mo ring arestuhin ang kapwa mo PMAer. Total, sinasabi mo, professional ka. Hindi mo tinitingnan ang pagiging mista o ka-PMAer mo si Bato de la Rosa. Kaya nananawagan kami. PNPA kayang gawin na umaresto? How much more ang PMA, di ba? Sa tingin ng tao, mas mahuhusay kayo sa kanila. Pero magkaiba na ang level ngayon eh. Military talaga ang PMA. National Police ang PNPA. Pero since ikaw ay nandiyan bilang pinuno ng PNP, sana patunayan mo, nagtatago na si Bato de la Rosa, General Melencio Nartates Jr. Pagkatapos, o kung magkaroon man ng desisyon ng ating Pangulo, yun kasi ang mahirap eh, mga tol eh. No? Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsasabing wala munang pag-arestong mangyayari. No? Kaya hindi rin natin talaga masisi somehow si John Vic na hindi inaresto si Bato de la Rosa. Ang hindi lang katanggap-tanggap, nagpakita pa siya tapos nakuhanan pa ng picture na ang ganda-ganda ng ngitian nilang dalawa. Pugante itong si Bato de la Rosa. Anyway, sana magbago po ang mga sitwasyon sa susunod na araw. 72 hours lang naman ang binigay ng korte at sana marinig po natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ipinag-uutos ang pagdakip dito po kay Bato de la Rosa. CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. Bahagi ng report na nakuha ni Cayetano, nakita ng team ng Sergeant at Arms na nasa second floor ang mga taga-NBI na nasa baba sa loob ng compound ng GSIS. Nagpakilala raw ang mga NBI operatives at tinutok ang armas sa mga taga-Sergeant at Arms. Kaya nag-warning shot na ang Napakinggan na natin yan. Ha? Puntahan na natin ngayon ito pong balita kanina na una natin binasa. Yung pasikretong pagtakas nito pong si Bato de la Rosa. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao.
Sikretong umalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Ilang oras lang matapos ang barilan sa Senado. Huling nakita si De La Rosa kasama si Senador Robin Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw. Kinumpirma rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na siya sa Senado. Nakatutok live si Marisol Abdulaman. Marisol. Mel, Vicky, Emil, matapos na ang kaguluhan dito sa Senado kagabi, parsikretong lumabas nga ng Senado si Senador Bato de la Rosa bandang alas 2:30 na madaling araw kanina at kasama na niya si Senador Robin Padilla. Huling nakita ng media si Senador Bato de la Rosa pasado alas 7 kagabi, pasakay ng elevator sa second floor ng Senado kasama si Senador Robin Padilla. Hanggang sumikat na ang kaguluhan. Umilingaw-ngaw ang putok ng baril. At nangamba ang mga senador para sa kanilang kaligtasan. We are allegedly under attack. Nang humupa na ang gulo, sinabi ni Interior Secretary John Vic Paano kayong under attack? O saan nga nagpaputok? Tapos ngayon, mga ngatwirang ka pa rito. No? Pikun pa itong demonyo na to. Sa paningin ko. Maingat ako sa pagsasalita mga tol Sayang naman yung pagiging top 1 natin sa criminology. Kung makakasuhan ako dito ng cyber libel or oral defamation or unjust vexation kung ano man. Sa paningin ko, demonyo kasi ito. Si Alan Peter Cayetano. Nag-agree ba kayo mga tol? Tanungin ko nga kayo. Paki-comment nyo naman. Kasi ako, sa paningin ko, demonyo na nagsakatawang tao, itong si Alan Peter Cayetano. Kayo, ano tingin nyo dito kay Alan Peter Cayetano? Kalimutan nyo na yung 10K. Wala na yun. Pero sa paningin ko, demonyo itong nagsasalita. nang tanungin kaugnay nito si Cayetano. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Di ba? All of you. Nagagalit yung sa paningin ko, demonyo. Tinatanong lang, napipikon? Ng teting na yan. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. Gate ni Cayetano, hindi stage. Sige nga, total abogado ka, sabihin mo nga sa amin ang batas o jurisprudence na ang warning shot ay legal na basihan na at ikaw ay under attack na. At in fact, sa inyo nga nang galing yung warning shot. Ng teting na yan. Talaga nga naman. Remulla, bago mag-alas 10 ng gabi kagabi na nasa gusali pa raw si Senador De La Rosa. Bato and Senator Robin Padilla O yun ang mahirap sa'yo, John Vic Remulla. No? Alam mo naman pala na nasa loob ng tawag dito, nitong Senado. In fact, hindi mo mapapasinungalingan ano natin yung mismong pahayag. Bato and Senator Robin Padilla upstairs. Also here. Pasado hating gabi, nag-post sa Also here. Ulitin natin. Remulla, bago mag-alas 10 ng gabi kagabi na nasa gusali pa raw si Senador De La Rosa. Bato and Senator Robin Padilla upstairs. Also here. Pasado hating gabi, Bakit di mo kayang sabihin na nakausap mo? Mga tol. Di ba? Ano yun? Umiiwas lang? Kaso lang, nilabas ni Joel Villanueva yung picture ninyo Si Joel Villanueva may kasalanan kung bakit nalaman ng publiko na nag-uusap kayo ni Bato de la Rosa No? Dapat tiniyak mo. Ganito lang kasimple Bilang parte ng pakikipag-usap at negosasyon ba, nakausap ko personal si Bato de la Rosa. Bakit di mo kayang sabihin yun, John Vic Remulla? Hindi namin malalaman kung hindi pa nag-post itong si Joel Villanueva, pinahama ka na naman. No, pinakita ko sa inyo yung picture kanina mga tol. Nakatapik sa kanang balikat ni John Vic Remulla si Bato de la Rosa habang magkakamay sila. Nag-uusap. Pero di mo kayang sabihin, nasa quarters lang. Nang teting na yan. Para sana nakampante ang publiko. Kasi noong mga panahon yun, hinahanap na natin si Bato de la Rosa Di ba? Hindi na siya makita noong mga oras na yon pagkatapos ng putukan. Bilang
Secretary of Interior and Local Government at kumalma ang publiko, wag kayong mag-alala. Bagamat merong warrant of arrest kumpirmado ang ICC laban kay Bato de la Rosa, tinitiyak naman natin na siya po'y nandoon mismo sa loob ng Senado sapagkat nakausap ko mismo siya. No? At sinabi naman ng ating Pangulo, pinost sa kanyang Facebook page, pwede mo naman sabihin ang mga bagay na yon. At hindi ko naman pwedeng arestuhin si Bato de la Rosa dahil may utos ang ating Pangulo na hindi siya arestuhin. Pero iba yung mga nabasa natin. Iba yung mga nakita natin sa pahayag ni John Vic Remulla. Kaya nagtataka din talaga ako. No? Ano ba talagang meron, Secretary John Vic Remulla? Yan ba ay incompetence o merong sabuatan? Nagtatanong po kami. Nag-post sa social media ang abogado ni Senador de la Rosa na si Attorney... Yan, no? Umaasa lang tayo sa post nitong si Turion. Tapos kumpirmado naman pala itong si John Vic Remulla, nakausap niya si Bato de la Rosa. Kaya meron tuloy komento sa kanya si dating Senador Antonio Trillanes. No? Eto, ano yung komento ni dating Senador Antonio Trillanes tungkol kay John Vic Remulla? Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Alam mo, suko na ako dito kay Secretary John Vic. Suko na. Suko na din kami, dating Senador Trillanes, bilang PBBM supporter at maraming mga loyalista. No? Huwag kayong matakot na mag-criticize. Katulad ng isa, pipigilan tayo. Meron akong binlock na supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya sa akin, nagkikreate daw ako ng division. Pakailam ko. Ito, itong unofficial PBBM News 2.0, binlock ko na ito. Kaya kayong mga loyalista at kapwa ko PBBM supporter, kung pupunahin nyo ako rito dahil nakikriticize ako, lehitimong kritisismo yun. Hindi ako panatiko. Kaya better, wag na tayo mag-usap. Kung ayaw ninyo sa sinasabi ko para di tayo magtalo at mag-away, wag nyo na akong panoorin, wag na tayo mag-usap. Uunahan ko na, ibablock ko kayo. Hindi ako nang bablock ng mga Duterte supporters ngayon. Pero hindi ko matatanggap na mag-aaway tayo dahil magkaiba po ng ating paniniwala. Didiktahan ako? Papasaringan ako? Katulad nitong sinasabi ng unofficial PBBM News 2.0 na ito? Top 1, gumagawa ka ng division sa totoo lang. Sino ipapalit ni BBM kay John Vic Remulla kung inaantay niyang maalis ang 1-year ban ni Benhur Abalos? Si Antonio Trillanes, may 1-year ban din siya. Kung hindi ba naman, ewan ko na lang kayo na magsalita kung kakulangan ng kaalaman itong unofficial PBBM News na ito. Unang-una, ang pagtatapos ng 1-year ban ay May 12. Tapos na, pwede nang palitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-comment ka, May 14. May 14 ka nag-comment. Kaya, wag mo nang ikatwiran niyang 1-year ban. Maling-mali ka dyan. Pangalawa, wag nyo kong pinapakialamanan sa ginagawa at sinasabi ko dito. Hindi porkit manonood ko kayo, hindi porkit nagbabasa kayo ng mga post ko, kaya nyo akong diktahan. I don't care. Walang sino mang makakapagdikta dito sa ginagawa ko. Not even my boss before. Nung ako'y pulis, hindi ako dinidiktahan ng boss ko. Puro legal lang na utos ang pinapagawa niya sa akin. Kasi may paninindigan ako. Tapos ikaw, pagsasabihan mo ako dito, anong ginagawa kong division? Kung totoo naman yung sinasabi ko, masama ba na mag-criticize? Masama ba na ipaalam sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating nararamdaman? Tanungin ko kayo mga loyalista. Tanungin ko kayo mga kapwa ko PBBM supporter. Masama ba na ipakita naman natin na tayo po'y nag-iisip? Na tayo po'y nasasaktan din sa mga nakikita po natin? Hindi ako panatiko, hindi ako bulag. At gusto ko yung post ni Mami Peng. Isang nagpapakilala talagang loyalista po ito. At alam natin na loyalista siya. Puntahan po natin ang post ni Mami Peng. At gustong gusto ko ito. Sana lahat tayo ganito. Sabi ni Mami Peng, wala na ako sa bulag na ira. Nagtapos na ako kay Apo Lakay at First Lady Imelda ang pagiging loyalista ko ng Marcos. Pro-Pilipinas na ako. At yun ang dapat. At yun ang tama.
100% nag-a-agree ako kay Mami Peng sa tinuran po na niya yan. No? Uulitin ko sa inyo, hindi ako natatakot mawala ng subscribers, mawala ng followers. Ipinaglalaban ko kung ano sa tingin ko ang tama at dapat. Kaya wag nyo akong susubukan. Ha? Marami nang nagbanta kay Top 1, nalilisanin ang programa ko, i-unfollow ako, i-unsubscribe ako, but look at me now. I am standing on my own feet. Hindi ko kinakailangan ng kung sino. No? Sapat na sa akin ang pamilya ko. Ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Dahil kung mahal mo ang pamilya mo, mamahalin mo ang bayan mo. Mamahalin mo kung sino ang pinuno. Ganun lang kasimple yun. Kaya wag nyo akong plastikin. Sasabihin nyo, willing kayo magpakamatay para kay Pangulong Bongbong Marcos? O sa mga Duterte supporters, willing silang magpakamatay para sa kanilang pinupuon? Hindi ako naniniwala doon. Ha? Hindi nyo pa nga yata naranasan ang malagay sa bingit ng kamatayan. Baka pag natutukan kayo ng barel, hindi nyo na kayang sabihin yan. Ako, masasabi ko sa sarili ko, naging pulis ako before. Nung mga panahon na yon, kaya kong ibigay ang buhay ko para sa boss ko. Dahil bodyguard ako, dahil pinagkatiwalaan ako. Pero vlogger ako, ibibigay ko buhay ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Kalokohan yun. Magprangkahan na tayo rito. Doon lang tayo sa tama at dapat. Pero kung ako'y pinalad, maging bodyguard ni PBBM, willing akong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Dahil tungkulin ko yun. Ngunit bilang vlogger, hindi ko tungkulin ibigay ang buhay ko. Ang akin, obligasyon ko, mahalin ang aking pamilya at sa pamamagitan sa pagmamahal sa aking pamilya, ay mahalin na rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At personal nga ang pagsuporta ko sa kanya eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, makailang beses kong kinuwento yan, na kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, malamang pariwara na buhay ko. Pero hindi ako darating sa punto na katulad ng iba na magiging sunod-sunuran lamang. Walang sino mang politiko ang may hawak sa akin. Kung hindi ako kayang diktahan ng kahit sinong politiko, lalong-lalo na kayo dito sa social media, hindi nyo ako kayang diktahan. Balik po tayo dito po sa balita. Israeleto Torion, mga litrato na magkakasama I'm sorry. sila sa loob. Mamaya na yung balita na yan. Dito pala kay dating Senador Antonio Trillanes. Kung gaano siya nadidismaya dito kay John B. Cremulya. If you think at one point, hindi niya he cannot tap yung incompetence niya. Talagang he keeps on outdoing himself. And, may natuwa yata, may nagpa-member. Maraming salamat sa membership Dien, huwag kayong magtatampo kung bakit hindi po ako nagsha-shoutout. Ganito, ipapaliwanag ko sa inyo mga tol. No, kung napansin niyo bakit hindi ako nagsha-shoutout. No, lahat ng ginagawa ko ngayon dito ay nasa technical aspect ako. Kung napansin niyo, tumataas ang views natin dahil sinusunod ko ang payo sa akin ng ChatGPT. No? Iwasan mo ang mag-shoutout, iwasan mo ang intro, iwasan mo ang outro. Direct to the point ka, mag-engage ka sa viewer. Kaya kung paminsan-minsan napapansin niyo, nagtatanong ako sa inyo. Kasi lahat yon kailangan ng algorithm para tumaas itong engagement natin. After all, paano ko isusustain tong ginagawa ko kung walang manonood sa akin? 'Di ba? Walang sino mang politiko ang nagbabayad sa akin. Walang sino mang pera ang tinatanggap ko. Walang kung kanino mang pera ang tinatanggap ko maliban sa ibinabayad po sa akin dito ng Facebook at ng YouTube. Kaya kailangan kong gawin ng lahat para mapanatili ko itong programa po natin. Kaya ipagpaumanhin ninyo kung hindi ko kayo na sa shoutout at huwag kayo magtatampo kung bakit nagbabanggit ako ng pangalan, kung maaari nga lang, huwag na kayo mag-send ng super chat. Huwag na kayo magpa-member. Gusto nyo i-off ko yan? Pwede naman. 'Di ba? Pwede kong tanggalin yan. Pwede kong i-off yan. Sabihin nyo lang, gagawin ko yan. No? Mahalaga sa akin ang views ngayon kasi kailangan kong i-sustain ito. Dahil pag hindi ko na-sustain ang views, wala akong magagawa kung hindi tumigil sa pagbablog ko. Kaya kayong mga tatanga-tangang Duterte supporters, ganito lang kasimple gagawin niyo. Tuturuan ko kayo. Kung gusto niyo tumigil si Top 1, huwag niyo akong panoorin. Ganun lang kasimple. sinabi niya kahapon, he's there to protect Bato. If you're there to protect Bato, ba't nakalusot sa'yo? Di ba? Paano mo siya mapoproteksyonan? Yun ang punto. So,
give up on the guy. Diba, nung Wala na. dinismantle daw po nila yung Dragnet because Wala nang pag-asa para kay Senador Trillanes itong si John B. Cremulya. may dahil nasa Senate na, and then ngayon i-revive nila ulit yung subpoena to investigate Senator De La Rosa on extrajudicial killings. What's the point of the subpoena? Yun na nga, meron daw subpoena, pero nung nandoon na, kinancel yung subpoena. Ngayon wala na, i-revive yung subpoena. Alam mo, at this point in time, hindi na ako na-frustrate kay Secretary. Nakainggit ka naman, Senator Trillanes. Buti ka pa, hindi ka na napuprostrate. Kami, frustrated na frustrated kay John B. Cremulya. Nadadamay tuloy si mahal na Pangulong Bongbong Marcos eh. No? Alam niyo yung frustration po natin, hindi naman po kay PBBM eh. Kay John B. Cremulya, kaso lang, nadadamay si PBBM dahil siya yung appointing authority. No? O tanungin ko kayo ulit mga tol. Kayo ba'y frustrated dito kay John B. Cremulya? Kindly comment naman, yes or no, kung kayo po'y napuprostrate kay John B. Cremulya. At sana madinig po tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang dami na pong disappointed kay John B. Cremulya. Wala pa po talaga siyang napapatunayan. Napakalayo po sa pinalitan niya na si Secretary Benhur Abalos. Baka naman po, baka naman. Ayaw po namin kayong pangunahan pero nakikiusap po kami. Dito po sa manonood po namin yung mahigit 5,000 po ang manonood. Live viewers. Ang dami-dami pong nagpapahayag. Puro yes po ang comment nila ngayon. Disappointed po talaga sila kay John B. Cremulya. John B. Kasi zero expectations na ako sa kanya eh. So, yun na yun. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Ngayon po ay May 15, 2016. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.